Use of distance formula to determine if a triangle is a scaling triangle. So, ito yung pinag-aaralan namin sa analytic geometry, yung determining yung properties ng triangle via distance formula. Actually, in terms of difficulty, ito yung pinakamadali. Kaso lang, nahihirapan tayo rito kasi nakakalimutan ko lagi yung basics ng distance formula. Na kapag ka in-square mo yung difference, nagiging positive na siya. So, yun yun ang dahilan. Bakit? Since wala na tayong distraction ngayon, so ayan na siya. So, yung scaling triangle, yung side lengths is magkakaiba. So, makikita nyo naman, ang side lengths, yung mga may boxes is magkakaiba. So, it is an scaling triangle. So, in terms of difficulty, madali siya. Kaso, ang problema lang is nakakalimutan natin yung concept ng distance formula na kapag ka in-square mo yung difference, yung y2 minus y1 plus x2 minus x1, yung coordinate, pag kinuha mo yung difference o sinubtract mo siya, kapag ka in-square mo siya, nagiging, pag negative yung answer, pag in-square mo, magiging negative. So, yun ang nakalimutan natin. Yun yung rule pag distance formula kasi negative, positive siya. Basic integer rule, yun ang nakakalimutan natin. So, ito, nirecall lang natin yung napapag-aralan natin nung analytic geometry or yung coordinate geometry na subject natin, elective 4 at saka yung subject natin nung college, yung analytic geometry with differential calculus. Actually, hindi na nga kami umabot ng differential calculus, hanggang analytic geometry lang. Pero okay na rin. Sabi ko nga, kung umabot ng differential, baka mas nahihirapan pa ako. Dito nga, nahihirapan na ako So, yun lang po.